Chapter 9. Minsan ka na nga lang mabati ng congratulations sa pagbubuntis pa. Yasmin, love. Naguguluhang nakitingin naman sa kanila si Jepheth at Brianna. I mean, Jasper. Napayuko ng ulo naman si Yasmin dahil sandali siyang nakalimot. Katabi niya nga pala si Jepheth at ipinakilala siyang girlfriend neto sa pamilya at kaibigan. What do you mean by that, babe? Tanong ni Jepheth kay Yasmin, kuya. Girlfriend mo si Yasmin, yes. At tama ba pagkakarinig ko? Tinawag ka niyang love. Muling sabi ni Jepheth. Panabay na mura ng magkapatid. Sumama ang tingin nila sa isa't isa at kapwa nakakuyom ang mga kamao. Jepheth, Jasper, wag dito please. Nakakahiya kay Ate Brianna at Kuya Kel. Sa loob na tayo mag-usap. Ngunit parang bingi ang dalawa. Naramdaman ni Kel na hindi maganda ang aura ng dalawang binata kaya agad niyang itinayo si Brianna para hindi madamay. Napakadilim ng anyo ng dalawang lalaki lalo na si Jepheth na parang handa manakit kahit ng kapatid pa para sa babaeng minamahal. Halos namumutla na si Yasmin dahil sa takot at kaba na baka magsapakan ang dalawang binata at makaaagaw pa ng eksena. Hindi malaman ni Yasmin kung paano pipigilan ang dalawa. Siya ba, Yasmin? Siya ba yung gag zero mong boyfriend na bigla na lang nawala at hindi na nagparamdam sa'yo? Hindi sumagot si Yasmin at nakayuko lang ito habang umiyak at nanginginig ang mga kamay. Sumagot ka, Yasmin. Parang kulog na boses ni Jepheth. Ngayon lang nakita ni Kel ang ganitong side ng secretary niya. Gusto naman lapitan ni Brianna si Yasmin pero mahigpit ang hawak ni Kel sa baywang niya. Pati si Brianna ay nakaramdam na rin ng takot para kay Yasmin. Kuya, wag mong sigawan ang girlfriend ko si Jasper. Girlfriend? Tarantado ka pala eh. Pagkatapos mo ghost ng mahabang panahon, nakuha mo pa siyang ariin na girlfriend mo. Sorry, bro, but she's already mine at magpapakasal na kami. Nanggigigil na sabi ni Jepheth. What the, mag-uusap muna kami ni Yasmin. Sira ulo ka. Sigaw ni Jepheth sabay sapak sa kaliwang pisngi ni Jasper. Hindi naman nagpatalo si Jasper at lumaban din sa kapatid ng sapak. Nagkagulo na sa paligid dahil sa nangyayari. Umaawat na sa kanila si Mr. Smith at si Vince maging ang ibang security guards. Gulat at takot naman si Yasmin. Agad naman inilayo pa ni Kel si Brianna. Patuloy lang sa sapakan ng dalawa at walang makaawat sa kanila. Duguan na rin ang labi ng daw-alang magkapatid. Sumisigaw na si Yasmin para awatin sila. Babe, tama na please, niyakap ni Yasmin si Jepheth mula sa likod nito at umiiyak na inaawat sila. Bakit? Ayaw mo mapatay ko ang gago na to? Panipik. Oo, ayaw ko. Ayoko na makapanakit ka at makagawa ka ng masama ng dahil sa akin. Kaya tama na please. Pumapayag na ako magpakasal sa'yo basta itigil nyo na ang pag-aaway. Please babe. Nagmamakaawan ako. Tama na. Patuloy na iyak ni Yasmin. At tumigil sa ere ang kamao ni Jepheth na dapat isusuntok pa niya kay Jasper. Nakaibabaw si Jepheth kay Jasper habang pinagsisipak ito. Umalis si Jepheth sa ibabaw ni Jasper at agad niyang niyakap si Yasmin ng mahigpit. Inalalayan naman ni Vince at Mr. Smith si Jasper. Yasmin. Brianna. Panabay na sigaw ni Jepheth at Kel nang biglang mawalan ng malay tao ang dalawang babae. Agad nila isinugod sa isang private hospital ang dalawa. Dinala na rin sa hospital si Jasper para magamot ang mga sugat at pasa nito sa mukha. Hindi mapakali at palakad-lakad si Kel at Jepheth sa labis na pag-alala sa mga babaeng minamahal. Kasalukuyang ini-examine ng doktor ang dalawang babae. Nasa labas lamang sila at naghihintay sa resulta. Napatigil naman sila at napatingin sa pinto nang bumukas ito. What's the result, Doc? Ako ang asawa ni Brianna, nag-aalalang tanong ni Kel. Ako ang fiancé ni Yasmin. Nothing to worry na mga sir. Kailangan lang nilang dalawa ngayon ng bed rest lalo na si Yasmin dahil ito pa lang ang una niyang pagbubuntis. Ano yun, Doc? Pakiulit nga po. Nauutol na tanong ni Jasper. Bahagya naman natawa ang babaeng doktor. Yasmin and Brianna are both 2 months pregnant. Congratulations daddies. Sabay naman napatulala ang dalawang lalaki. Si Jepheth ay halos matamba sa kinatatayuan niya. Pinaghalong gulat, saya at excitement ang nararamdaman ng dalawa. Are you sure, Doc? My wife is pregnant again.
Magiging papa na ulit ako. Totoo diba? Diba? Yes, Mr. Guevara. Hindi ka na nanaginip. Tatay ka na ulit. Gagawa muna ako ng race 8 ng mga misis nyo at bukas ng umaga pwede na rin sila ma-discharge. And please wag nyo hahayaang mapuyat at ma-stress ang mga misis nyo. Nasa first trimester pa lang sila kaya mas maislan pa ang pagbubuntis nila ngayon. Mag-bed rest muna sila ng 2 weeks. And one more thing, no hardcore activities muna mga daddies. Okay, again, congratulations. Sabay na mura ng dalawa. Doon naman nalungkot at namroblema ang dalawang lalaki. Oplan diet Junjun muna sila. Nakikita na kasi nila na magiging tigang sila ng mahabang panahon. Sana nga magawa nilang magtiis. Nasa iisang room lang si Yasmin at Brianna. Naisipan na lang nila pagsamahin ang dalawa para hindi mabagot ang dalawang buntis at makapagkwentuhan pa ang mga ito paggising. Baby, mahinang tawag ni Brianna sa asawa. Nakatulog na sa sofa si Kel at Jepeth dahil na rin sa pagod at puyat. Baby, kanina ka pa ba gising? Gusto mo ba ng makakain? Tubig na lang please. Thank you baby, hinalikan ni Kel si Brianna sa noo bago tumalikod para kumuha ng tubig na malinom ng asawa. How are you feeling, baby? Tinakat mo ko. Buti na lang at okay lang kayo ng baby natin. Alam mo na pala, mahinang sabi ni Brianna. What do you mean? Matagal mo na alam na buntis ka. 2 weeks ago pa lang baby. Nung nag-sleep over sila alis sa atin. Actually, kaming tatlo pare-parehas buntis. Sorry, di ko agad sinabi. Gusto sana kita ay surprise eh. Nangyari naman. Na-surprise mo talaga ako na may kasamang pananakot. Akala ko may nangyari ng masama sa'yo kanina eh. Nakangusong sabi ni Kel. Sorry na po. Are you happy? Natupad na yung hiling mo na makasama ako sa pagbubuntis ko. Yes, baby. I'm so much happy. Aalagaan ko kayo ni baby. Mahal na mahal ko kayo. Maraming salamat sa napakagandang regalo. Buong pagmamahal na sabi ni Kel. Hinalikan niya ang asawa sa labi. Nagising naman si Yasmin at napatingin sa paligid. Nakita naman siya ni Jepeth at agad siyang nilapitan. Babe, thank God, you're awake. Niyakap niya si Yasmin sa labis na pag-aalala at hinalikan ang tuktok ng ulo nito. Babe, anong nangyari? Bakit andito ako sa hospital? Sabay kayo nahimatay ni Ma'am Cassandra. I'm so sorry kung natakot ka sa akin kanina. Sorry. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung may nangyaring masama sa inyo ng baby natin. Umiiyak na sabi ni Jepeth. Hawak-hawak na niya ang kamay ni Yasmin at nakasabsab ang ulo sa dibdib nito. Napatingin naman sa kanila ang mag-asawa at napangiti. Nagbalat na muna si Kel ng prutas para sa dalawang buntis habang nag-uusap pa rin si Jepeth at Yasmin. Napangiti naman si Yasmin sa inasal ni Jepeth para itong bata na takot maiwan ng nanay. Masaya siya na makita na nag-aalala sa kanya si Jepeth at sa magiging anak nila. Congratulations, Yasmin and Jepeth. I'm so happy for the both of you. Pinagnanasaan ka lang yan dati ni Jepeth ngayon ipinagbubuntis mo na ang anak nyo. Napakamot ulo naman si Jepeth sa pangbubuko ni Brianna. Thank you Ate Brianna. Congratulations din sa inyo ni Kuya. Magiging ate at kuya na rin ang kambal. Salamat. Mahiwaga talaga ang Kabilaw Island dahil sa pangalawang pagkakataon, doon na naman ako nabuntis ng iisang tao. Kailangan lang pala doon kami gagawa ng anak ni Kel pag gusto pa namin magka-baby. Hehe, oo nga Ate Brianna tapos dinamay mo pa ko sa pagpunta doon. Ayan umuwi tuloy ako nang may laman ng tiyan. Pero hindi ko yun pinagsisisihan. Natawa na lang sila sa mga naisip. Kinabukasan ay na-discharge na ang dalawa. Wala nang magawa si Yasmin nang iuwi na siya ni Jepeth sa kondo nito. Siguradong mamimiss niya si Mira at Kel. Pumayag naman si Jepeth na bibisita na lang sila palagi sa tahanan ng mga Guevara para makasama ang kambal at Sel Brianna. Gusto niya sana hilingin kay Jepeth na kahit sa huling pagkakataon ay makapag-usap sila ni Jasper para sa closure nila. Ang tagal niya ring dinala sa dibdib ang mga hinanakit niya kay Jasper. Sana lang talaga ay pumayag ito. Sa tahanan naman ng mga Guevara ay may munting salo-salo. Pag-celebrate sa paparating na bagong miyembro ng pamilya. Masayang-masaya ang kambal at sobrang excited na sila makita ang baby nila.
Matapos magsalo-salo ay umakyat na sila sa kwarto ng mag-asawa para makapagpahinga na si Brianna. Doon na lang nila ipinagpatuloy ang pag-uusap. Nagtatalo pa ang magkapatid sa gender ng bagong kapatid nila. Papa, I want a baby girl para may kalaro ako sa mga dolls ko. Ang boring kasi ni Kill kalaro eh. No, I want baby boy. Nakakarindi na nga yang kadaldalan mo, magdadagdag ka pa. Napairap mata naman sa kanya si Mira. Mga anak, anuman maging gender ng new baby natin, tatanggapin pa rin natin siya, mamahalin at poprotektahan. Okay, yes papa, basta healthy siya at matambok ang pisngi. Hehe sabi ng ate Mira. Ma, ano po magiging pangalan ng baby natin? Tanong ni Kill. Wala pa ko naiisip anak eh. Si papa na siguro bahala don. Ako na kasi ang nagpangalan sa inyo eh. Si papa naman ngayon. Hinihimas naman ngayon ni Kel ang tiyan ng asawa. Thank you baby. Pag-iisipan kong mabuti yan. Nga pala may schedule ka na para sa prenatal check-up mo next week. Huwag ka na rin kaya pumasok sa office. Mababagat lang ako dito baby eh. Yung 2 weeks na bed rest ko nga parang ilang buwan na ang katumbas eh. Sige, ganito na lang, aalisin na kita sa department nyo para hindi ka na ma-stress at ma-pressure doon. Gagawin na lang kitang PSA. PSA. As in personal sexing assistant. Ganon, haha. As in palabang sexing asawa. Buang ka talaga. Sige basta taasan mo sahod ko ah. Sure, sayo naman lahat ng akin. Maghahalikan sana silang dalawa nang may umagaw ng atensyon nila. May mga anak po kaya kayo na narito, sabi ni Kill habang nakatikip ang kamay sa mata ni Mira. Oh, sorry anak. Na-carried away lang ang papa at mama. Napakaganda naman kasi ng mama nyo eh. Sige na manood na kayo ng TV. Ako na baalang mag-alaga sa mama nyo. Natawa naman si Brianna dahil alam na niya ang ibig sabihin ni Kel. For sure gusto nito magmukbang at buko juice. May bagong yaya na ang kambal kaya may mag-aasikaso sa mga ito at magbabante. Pagkalabas ng kambal ay agad naman nilock ni Kel ang pinto. Pagharap niya ay napalunoklaway si Kel dahil ang sexy niyang asawa ay parang alay na nakahain para sa kanya. Nakatihaya ito at nakabukaka. Kitang-kita niya ang napakaputi at kinis nitong singit. Wala na itong suot na underwear. Ayaw niya sana dahil bawal pa pero parang tukso naman talaga ang lumalapit sa kanya. Pakmaro lang siyang nilalang. Sinunggaban naman niya agad ito at nilantakan. Bahala na. Hindi na lang niya siguro isasagad at hindi muna only kaldag. Sarap na sarap si Kel sa kinakain niya habang palakas ng palakas naman ang ungol ni Brianna. Only money muna si Kel ngayon. Samantala, nasa Kabilaw Island na si Kurt at naninirahan malapit sa tahanan ng mag-ina niya. Wala ka alam. Alam ang mag-ina na pasimpleng nakasubaybay sa kanila si Kurt. Isang linggo na rin siya nagmamasid sa mag-ina niya. Inaalala niya ang banta ni Elvisa kay Elise. Gusto niyang makausap ang papa ni Elise tungkol kay Elvisa at sa pagbabanta nito. Hindi alam ni Elise na may half-sister siya at ang may kagagawan kaya naaktuhan sila ni Brianna noon na may ginagawang milagro sa kama. May sapat naman ang ipon si Kurt. Kaya na niya makapagpatayo ng negosyo para sa ikabubuhay nila. Minsan ay nagpapanggap siyang kargador doon para magbuhat ng mga binebentang karne ng asawa niya. Nagkatikip lang ang mukha niya at balot ang katawan. Libre niya lang yun ginagawa kaya naman labis ang pasasalamat sa kanya ni Elise. Hindi naman siya nagsisalita para hindi makilala ang boses niya kaya akala ni Elise ay pipe siya. Paimple niya ring inaabutan ng pagkain ng anak niyang si Courtney. Tuwang-tuwa naman ito dahil may nauuwi siya laging ulam at may mga snacks pa. Sa ikalawang ligo ng pagbabante niya sa mag-ina niya ay may di inaasahan siyang bisita ni Elise na makikita. Muling sumiklab ang galit at selos sa puso niya. Mula sa dulong bahagi ng palengke ay nakita niya na lumapit kay Elise at Courtney ang lalaking naging dahilan ng panlalamig niya kay Elise noon. Hindi mo maaagaw sa akin ang mag-ina ko. Kahit maging kaga pa kita sa puso ng asawa ko, gagawin ko pa rin ang lahat para mabawi sila sayo. Nagngingit-ngit at nanlilisik na mata na sabi ni Kurt. I'll take back what is truly mine. Akin ka lang Elise. Kung kailangan kitang puwersahin na angkinan, gagawin ko at kahit makapatay pa ko. Lalong nanlisik ang mata at nagwala ang puso at isipan niya nang marinig niya ang sinabi ng lalaki kay Elise. I miss you so much.
Elise. Umuwi ka na sa atin, please. I miss you so much. Elise. Umuwi ka na sa atin, please. Labis na nasaktan si Kurt sa narinig. Iniisip niyang may relasyon pa rin ang dalawa. Ayaw na niya marinig pa ang susunod na sasabihin ng lalaki kaya agad na siyang tumalikod. Magpapalipas muna siya ng inis sa dalampasigan. Gusto niya makapag-isip ng hakbang na gagawin. Hay naku Vince Russellman Chavez, napakakulit ng lahi mo. Lumayas ka nga sa harapan ko at naaalibadbaran ako sa iyo. Inirapan naman niya ang childhood best friend niyang lagi siyang kinukulit na bumalik na sa Cavite. Sige na kasi hipag, ayaw na kasi ako patabihin ni Elena sa pagtulog hanggat hindi daw kita na isasama pa uwi eh. Maawa ka naman sakin oh. Ilang linggo na malungkot ang Manoy Cole para ka namang hindi best friend. Sige na kasi, haha, deserve, puro ka kasi kamanyakan. Hoy, ikaw ha, wag mo lalaspagan yang kapatid ko. Ako talaga paputol dyan sa Manoy mong lagi na lang Makati. Grabe ka talaga sa akin buwisit ka wag mo ako matawag-tawag na ate hindi kita kapatid. Matanda ka pa nga sa akin. Gerang ka, wow, grabe triple kill. Hindi ako nakailag dun ah. Hindi naman ako ganun katanda sa inyo no. Wala talagang filter yang bibig mo. Ska ate nakita kasi ate ka ng sweetheart ko eh. Gusto ko na pakasalan si Elena pero ayaw niya pumayag pag wala ka sa araw ng kasal namin. Nagmamakaawa na ako sa iyo oh. Ano ba kailangan ko gawin para sumama ka na sakin pa uwi? Panipi. Gagawin mo ba? Oo kahit ano pa yan. Alang-alang sa little body ko. Hehe, leche ka talaga. Halal magtinda ka dito. Kailangan mabili lahat yan ngayong araw. Walang matitira. Pag nab-enter ko to lahat, sasama na kayo ni Courtney sakin. Todo ngiting tanong ni Vince. Hindi. Pag naubos yan, paglisaypan ko pa lang. Napanguso naman si Vince sa sinabi ng best friend. Hoy, bakit naghubad ka ng t-shirt? Magdamit ka nga. Huwag ka nga magulo hipag. Strategy ko ta para dagsain tayo ng customers. Watch and learn. Hindi may pagkakaayla ang gandang lalaki ni Vince. Kayumanggi ang balat niya, matangkad at makisig ang pangangatawan. Wavy ang buhok at may malakil 3R smile. Meron din itong 6-packs abs. May pagmamalaki naman talaga si Vince. Hindi nga nagtagal ay dinagsa na sila ng customer at ilang sandali pa ay naubos na nga ang lahat ng paninda ni Elise. Ipinagmamayabang naman iyon ni Vince kay Elise. Naabutan ni Kurt ang ganong eksena ng dalawa na nagkakasiyahan at hubad-barong katawan ni Vince. Parang gusto na niya sapakin si Vince ng mga sandalan yun at ikulong na lang si Elise sa kwarto niya. Nagseselos siya. Sobrang selos ang nararamdaman niya ngayon. Kinagabihan ay balak pasukin ni Kurt si Elise sa bahay nito. Bahala nang magalit sa kanya ang asawa. Desperado na talaga siya. Nakaalis naman na si Vince. Sa resort na pag-aari ni Kel muna siya pansamantalang nanirahan kagaya ng kay Brianna noon. Araw-araw na lang siya pumupunta kay Elise para pilitin itong sumama sa Cavite. Hating gabi nang makapasok si Kurt sa tahanan ng mag-ina niya. Yari lang kasi ito sa light materials kaya madali lang sirain. Mas lalo siyang magpupursige na bawiin ang mag-ina niya dahil hindi sila safe sa tinitirahan ng mga ito. Mahimbing na natutulog ang mag-ina. Wala silang cutter. Nasa lapag lang ng sahig ang foam nila. Tumabi Sly kay Elise na nakatalikod sa bahagi niya. Niyakap niya si Elise at hinalikan sa labi. Sobrang na-miss ni Kurt si Elise. Napamulat naman si Elise ng mata nang maramdaman niya na may humawak sa dibdib niya at minasahe ito. Sisigaw sana siya nang maunahan siya ni Kurt takpan ang bibig niya. Takot na takot si Elise dahil iniisip niya na pasok sila ng masamang loob at baka patayin silang mag-ina. Hindi na pumalag si Elise dahil ayaw niyang saktan silang mag-ina ng kung sino man ang taong katabi niya ngayon. Napakadilim sa paligid at walang maaninag si Elise. Pamatong si Kurt sa ibabaw ni Elise at sinimulan halikan ang kanyang leeg. Umiyak naman ng palihim si Elise dahil sa takot. Tinatawag niya ang pangalan ni Kurt sa isip niya. Naramdaman niya ang pagpisil ng lalaki sa dalawang dibdib niya. Gumapang ang mga halik nito pababa sa dibdib at sinipsip ang magkabilaan niyang utong. Nakasuot pa siya ng manipis na pantulog pero wala ng bra. Natatakot man pero hindi maiwasan ni Elise makaramdam ng sarap at kiliti. Naalala niya ang asawa niya sa ginagawa ng lalaki sa kanya ngayon.
Iniangat ni Kurt ang suot na pantulog ni Elise hanggang sa lumuwa ang dibdib nito. Agad naman nilantakan ni Kurt ang suso niya habang minamasahe ito. Pigil naman si Elise na makalikha ng anggol. Sobrang saya ni Kurt sa mga sandaling ito. Sa wakas na angkin niya muli ang asawa. Wala na siyang pakialam kung may ibang lalaki pa ito. Hindi pa man nagtatagal ay muli na namang gumalaw sa ibabaw ni Elise si Kurt. Buong magdamag niya inangkin ang asawa hanggang sa nawala na ito ng malay dahil sa sobrang pagod at antok. I love you, huling narinig ni Elise bago siya nawalan ng malay. Kinaumagahan ay hindi halos makabangon si Elise dahil sa sobrang sakit ng katawan niya. She feels sore. Napabalikwas siya nang bangon nang maalala ang nangyari kagabi. Agad niyang hinanap ng paningin ang anak. Panaginip lang ba yun? Pero bakit ang sakit ng katawan ko? Naguguluhang tanong ni Elise sa sarili. Wow! Papa, ang sarap ng almusal natin. Magaling ka pala magluto, PayPal, narinig ni Elise na sabi ni Courtney. Pinilit niya bumangon para puntahan ang anak. Pagkabukas niya sa pintuan ng kwarto nila ay nagulat siyang makita ang asawa niya na nakahubad baro at naghahain ng pagkain. Mama, andito na si Papa. Napalingon naman si Kurt kay Elise at binigyan ito ng napakatamis na ngiti. Good morning, mahal. Lumapit si Kurt kay Elise at binigyan ito ng mabilis na halik sa labi. Inakay niya rin si Elise para makaupo na. Kurt, paano mo kami nahanap? Paano ka nakapasok dito sa loob? Ikaw ba yung yes, ako yun mahal. I miss you. Ubod ng tamis ng iting bulong ni Kurt. Parang nanggamates naman si Elise. Nahihiyang napayuko siya ng ulo dahil bigla siyang kinilig. Bakit ka nga pala narito? Nauutol na tanong ni Elise. Para bawiin ang asawa at anak ko. Mamaya na natin pag-usapan yan. Kumain na muna tayo. Inasikaso ni Kurt ang mag-ina. Siya ang nagsasandok kay Elise at Courtney at tagasali ng tubig. Habang kumakain ay may kumatok sa pintuan ng bahay. Si Kurt na ang nagbukas ng pinto at nabungaran niya si Vince na may bitbit na supot ng pagkain. Naningkit naman ang mga mata sa kanya si Vince dahil nakahubad baro si Kurt at kitang-kita ang well-defined body shape ni Kurt. Miski ang mga merits ay napapatulala kay Kurt. At ang iba naman ay nagbubulungan dahil ngayon lang sila nakakita ng dalawang naggagwapuhang lalaki sa bahay ni Elise. Who are you? Where's Elise and Courtney? Me. Eli says fucking husband and Courtney's father. And you? Who are you? Whoa. So you're that bastard. Nagbalik ka pa. What did you say? Hinablot ni Kurt ang polo shirt ni Vince sa leeg. Mahal, sino yan? Oh, Vince, andito ka na naman. Grabe ang tapang pala ng asawa mo, ate. Gusto ako sapakin. Threatened ata sa kagwapuhan ko. Hehe, ate. Nagtatakang tanong ni Kurt. Bakit kasi andito ka na naman? May kikikain. Papasukin niyo muna kasi ako. Madami pa naman akong dalang pasalubong oh. Yang asawa mo ayaw ako bitawan. Hinawakan naman ni Elise ang kamay ni Kurt na nakahawak sa damit ni Kurt. Let him go, mahal. Please. Nakikita tayo ng mga kapitbahay. Binitawan naman ni Kurt ang damit ni Vince pero masama pa rin ang tingin niya rito. Kahit hindi yayain ay kusa namang kumain si Vince at nakisabay sa kanila. Tuwang-tuwa naman si Courtney dahil sa mga dala ni Vince. May kasama pa kasing mga laruan. Kung nakakamatay lang ang pagtingin ng masama kanina pa sana nakabulagta si Vince. Wala naman pakialam si Vince at parang nang asar pa. Halos umusok naman ang ilong ni Kurt nang biglang umakbay si Vince kay Elise at may ibinulong dito. Napatingin naman si Elise kay Kurt. Kakatapos lang nila kumain at nagliligpit na. Napipiko na talaga si Kurt kaya bigla na lang niya hinayla si Elise palayo kay Vince. Tawang-tawa naman si Vince sa reaksyon ni Kurt. Ang seloso naman ng asawa mo parang may binulong lang eh. Hahaha, pinagseselos lang naman talaga niya si Kurt. Gusto niya lang itong asarin. Kanina pa ako nagtitimpi sa'yo. Masasapak na talaga kita. Wala kang karapatan hawakan ang asawa ko. Mahal, tama na yan. Tumigil ka na nga dyan Vince Russell, sita sa kanila ni Elise. Busy naman si Courtney manood ng TV. Niyakag ni Elise pabalik sa kwarto para pakalmayin ang asawa dahil ang sama na ng timpla nito. Pinaupo niya si Kurt sa silyang naroon sa loob ng kwarto. Naghanap naman si Elise ng pwedeng suotin ni Kurt. Nakita naman ang loose shirt niya na kulay puti.
Pinunasan muna niya ang pawis sa katawan ng asawa bago isinuot dito ang puting loose shirt na halos hindi na magkasya sa asawa. Mas lalong lumaki ang katawan ni Kurt sa nakalipas na taon. Lumapad ang balikat at nagkaroon ng muscles. Hinapit naman ni Kurt sa baywang si Elise at isinubsob ang mukha sa tiyan ng asawa. Who is he? Tanong ni Kurt habang sinusuklay ni Elise ang buhok ni Kurt gamit ang kamay. He's my childhood best friend at mapapangasawa na ng kapatid kong si Elena. Panipi. I'm jealous. Siya yung lalaking nakita ko na kayakap mo. Kayakap. Kailan? Sa MOA. Sinundan kita noon dahil naghihinala ako na may lalaki ka. Lagi ka kasing may kachat at kausap tapos ibababa mo pagpalapit na ko sa'yo. Natawa naman si Elise sa narinig. Kaya ka ba nanlamig sa akin noon dahil akala mo may ibang lalaki ako? Bakit pa kita inagaw kung iba naman pala ang gusto ko? Tinanggap ko lahat ng sampla, sabunot at masasakit na salita ni Brianna tapos ganon na lang yun. Napanguso naman si Kurt at humigpit ay yakap kay Elise. Sorry mahal. Nagkamali ako. Sorry kung naghinala lang ako basta at hindi mo na inalam ang totoo. Sorry talaga mahal. Sana bumalik pa tayo sa dati. Oplan, muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Matagal na kita pinatawad, mahal. At ikaw lang naman talaga mula noon hanggang ngayon. Talaga, magsimula tayong mahal ko. Babawi ako sa inyo ng anak natin tapos dadagdagan pa natin ng marami. Haha, oo na, dami mo alam. Alisin mo nga ang kamay mo sa dibdib ko. Magsisimula na nga tayo ngayon butya ng kapatid ni Courtney. Kurt, panipi. Baby, gising ka muna gusto ng baby natin kumain ng minatamis na sable please yes baby just 5 minutes more please. It's already 3:15 AM. Napanguso naman ako. Gustong gusto ko na talaga kumain nun eh. Naglalaway na talaga ako. Feeling ko magiging good mood lang ako pag nakain ko na yun. Pitikin ko kaya itlog ng lalaking ta para bumangon. Oh, baby, babangon na nga eh. Ang harsh mo talaga sa akin. First, gusto mo pa kasi yung masasaktan ka muna bago sumunod. Hala, ipagluto mo ang mahal na Renal ang sarap ng buhay mo dyan. Patulog-tulog ka lang habang ako nahihirapan sa paglilihi at pagbubuntis. Mua, I love you buntis. Ito na po ipagluluto ko na kayo ng baby natin. Lamang ni Kel habang hinihimas ang tiyan ko. Yang kamay mo. Sorry baby. Akala ko tiyan mo pa eh, parehas kasi matambok. Sabi ng manyak kong asawa sabay takbo palayo. Binato ko siya ng unan pero hindi naman tinamaan. Grabe, nakaka-boring mag-bed rest, lagyan ko kaya ng house for sale itong bahay namin. Hehe, gusto ko na tumuwad tumambling papasok sa opisina. Burp, busog. Nabusog ako sa saba ng asawa ko. Grabe ang sarap. Craving satisfied. 10,000 years later. Sure. Makalipas ang 2 linggong nakaka-boring na bed rest, mal na akong pumasok sa opisina pero this time sa office na ni Kel. May mga bagong team leaders na ipinalit sa amin ni Kurt. Magaganda at mababait naman sila. Si MS Maymay at MS Jane. Mga palabang team leaders din. Talagang nagpapakitang gilas sila sa mga pinapasa nilang proposals ng new products at reports. Ang trabaho ko naman ngayon ay tulungan sa ibang task si Jepeth pero yung madadali lang sa akin dahil bawal ako ma-stress, tamang filing lang at check ng reports. Taga-timpla na rin ng kape sa mahal kong asawa at syempre taga-massage niya pag masakit ang ulo niya at pagod siya with extra service. Hehe, grabe naman kasing hormones ta. Ayaw paawat. Dati ako ang sumusuko sa asawa ko, ngayon si Kel na ang sumusuko sa akin. Baby, teka ba? Parang tanggang tanong ni Kel. Gusto mo masaktan sir? Nakataas kilay kong tanong. Baby naman, ang KJ. Sabihin mo bakit, sabi niya with matching nakakalokong ngiti. At bakit? Mataray kong tanong. Gusto sana kitang ilabas mamaya giyatay ka. Alam mo baby, dati takot ako sa mga baliw eh. Bakit ngayon hindi na ba? Hindi na. Ngayon kasi asawa ko na siya. Baby naman eh. Sayo lang naman ako baliw na baliw eh. Mula tuktok ng bunbunan mo hanggang talampakan mo. Pangakong sayo lang ang buto ko I mean ang puso ko, puro kalokohan ang alam. Lunchtime namin ngayon at narito kami sa mini pantry sa office ni Kel. Dito madalas maganap ang kalokohan namin, what I mean is paglolokohan.
Asaran ba? Basta, hirap mag-explain. Kasalukuyan akong nakakalong sa asawa ko at sinusubuan ako ng ng pagkain. Talagang alagang-alaga niya ako na halos ayaw na nga ako pakilusan ang tanging gagawin ko na lang daw ay ang mahalin siya at yungol ang pangalan niya. Kagaling. Kung ano-ano pa sinasabi ko pero maya-maya naman gumigiling na. Don't forget to drink vitamins, babe. Ingat kayo dyan ni baby. I love you. Anong gusto mong pasalubong? Dinig kong sabi ni Jepeth habang kausap si Yasmin sa cellphone. Ang sweet at caring naman pala ng soon-to-be daddy. Ang swerte namin ni Yasmin sa naging ama ng mga anak namin, very responsible at maalaga. Palabas ako ngayon ng office ni Kel at nadaanan ko yung station ni Jepeth na malapit lang sa pintuan ng office. Nginitian ko naman siya at ganun din siya sa akin. Papunta ako ngayon sa isa kong buntit din na kumareng expired. Makikimartes lang ako sa kanya. Pupunta lang ako sa dati kong department pero ang asawa kong napaka-oo ang dami pang habilin. Huwag daw tatakbo, dahan-dahan daw sa paglalakad. Huwag daw sasabay sa elevator na may lalaki or maraming sakay baka daw maipit si baby at kung ano-ano pa. Gusto pa ako ihatid. Naius ko. Ilang floor lang naman ang bababain ko, hindi naman ako lalabas ng building. Slip over sa bahay nila Brianna pagsapit ng madaling araw, after manood ng movies, inilibas ko na ang pang-finale activity namin, ang ihi test time. Una akong pumasok sa banyo para makaihi. Nang matapos ay inilapag ko muna ang pregnancy test kit sa mini table bago ito tinakpan. Sabay-sabay kami titingin sa result. Hindi ito alam ng boys namin. Sunod naman pumasok si Alice bago si Yasmin. Nakaupo na kami ngayon dito sa sofa. Pare-parehas na katikip ang pregnancy test kits. Kinakabahan kami sobra lalo na si Yasmin na halos namumutla na. Panong hindi siya kakabahan sa aming tatlo, siya lang ang walang asawa. Sadyang nadali lang siya nang rumaragas ang itits. Bakit kasi pakalat-kalat yang itits ni Jepeth? Tandang padamdam. Sabi ng hindi biktima ng rumaragas ang itits Noel Kel. Kwento mo sa pagong Brianna. After 5 minutes ay sabay-sabay namin tinanggal ang takip at pidgel hiningang tumingin sa resulta. 2 red lines lahat ng PT, walang nakaligtas. Sobrang saya ko. Hindi ko akalain na mabibigyan pa ulit ako ng chance na makapagbuntis agad sa kabila ng pagkakaroon ko ng PCOS. Yung iba kasi na may kagaya ng sakit ko ay 10 years na, hindi pa nasusundan ang panganay. But it's totally okay. Hindi yun kabawasan sa pagkatao. Natatawa naman ako sa itsura ni Alves. Nakabusanggot ang mukha at nagpapapadyak sa inis. Lintik na lalaki yun, naka-home run na naman. Halos taon-taon na lang ata ako mangganganak. Ang lakas talaga ng semilya ng walang hiya. Buwisit ka talaga Billy, pinalitan mo na naman ang pills ko ng vitamins. Yung nag-pills ka pero nabuntis ka pa rin. Hahaha, nakakabuntis talaga pagiging seloso. Hehe, napatingin naman ako kay Yasmin na nakatulala sa PT na hawak. Parang masaya siya pero problematic. Are you okay Yasmin? Aren't you happy? Magkaka-baby ka na. Masaya ako ate. Totoo. Kaso natatakot ako. Paano ko ito sasabihin sa kanya? Sasabihin ko ba? Hindi ko alam ang una kong dapat gawin, ate. Si Jepeth ba? Tanong ko kay Yasmin. Nahihiyang yumuko at tumanggo naman siya. Lagi mo uunahin ang kapakanan ng anak mo. Sabihin mo sa kanya. Malay mo panagutan kanya para naman aking may ama ang anak mo. May kasama ka sa pagbubuntis mo. Kita mo ako noon, nahihirapan ako mag-isa dahil hindi ko naman alam kung sino at nasaan ang tatay nila. Pero ikaw alam mo lahat. Andyan lang, kailangan mo lang talaga ipaalam sa kanya. Kung sakaling hindi kanya panagutan, andito naman kami ni Kel, hindi ka namin pababayaan. Naiyak naman si Yasmin sa sinabi ko. Nagyakapan kaming tatlo sa labis na tuwa. Naka-video lahat ng kaganapan namin nung gabing yun. Sinadya ko yun para may maitabi kaming memorabilia namin. Nagpahinga na rin kami agad dahil nga may baby na sa tiyan namin na kailangan ingatan. Hanggang sa magising na lang ako kinabukasan na nasa loob na ng kwarto namin at dumdidi ang panganay ko. Ang blumang naman ng buntis. Magpabuntis na rin kaya ako baka sakaling maging blumang din ako. Natatawang sabi ni Jane, ang team leader na pumalit sa akin. Gaga,
Kanino ka naman magpapabuntis wala ka naman asawa kahit nga boyfriend. Tandang padamdam. Pangbabara naman ni Maymay, ang bagong team leader na pumalit kay Kurt. Ay kailangan ba nun? Hindi ba pwedeng daliri ko lang? Masarap din naman yun Natawa naman kami sa kakengkoyan ni Jane. Ayaw, kadiri kalbunganga mo talaga Jane. Sabi naman ni Virginia sa umaga Virgil sa gabi. Nakakatawa talaga kayo. Diyan nagkatuluyan ang lolo at lola ko Pang-asar ko naman sa kanila sabay naman nasabi ni Jane at Virgil. Ay Virginia pala kasi umaga pa ngayon Hehe, hi, naku MS Brianna, ayaw ko nga sa kepay. Di bale na lang, si Rigor lang ang gusto ko no. Pagpoprotesta ni Virginia. Rigor, yung pat-pating utility. Pang-asar naman ni Maymal. Hoy, grabe ka naman sa baby boy ko. Ganon talaga ang type ko. Knuckle rap na sabi naman ni Virginia. Ayaw mo ba sa akin? Mas masarap ako dun. Pang-aakit naman ni Jane kay Virginia. Tigilan nyo nga akong dalawa. Nakakahiya kay Ma'am Cassandra. Ang babaho naman niyang mga kepay nyo. Nagtawanan namin kaming lahat sa asaran nila. Ganito lang talaga kami dito sa department namin, hindi puro sub-sub lang sa trabaho. Minsan kailangan din yung ganto para hindi ma-burnout sa workload. Sarap. This is heaven. Makaungol naman ta si Alice parang kala mo kinikiliti ni Billy ang tinghil niya samantalang sumipsip lang naman siya ng milk tea niya. Narito kami ngayon sa pantry, nagkayayan ang dalawang buntis dahil gutom na naman. 3 o 4 na beses lang dapat kumain sa isang araw pero kami 7. Oo Moses ha, may makarinig sa'yo dyan baka kung ano pa isipin. Bahala sila dyan sa nasasarapan ako Alam mo naman ngayon lang ulit ako nakainom nito dahil pinagbabawalan ako ng magaling kong asawa. Pasaway ka kasi. Ayaw mo kasi ng health foods. Kita mo ko buko juice lang cravings ko everyday, every night, everywhere. Ay parang ibang buko juice yan Hinay-hinay lang inday ha. Baka biglang 3 bata na yang maging laman ng tiyan mo. Hahaha, why not? Tatanggapin ko lahat yan. Blessings yan. Bray ay kika mo nahulog. Nasaan ses? Buang naalis. Napakamot ulo naman si Jasper. Sorry kung naistorbo ko kayo. May gusto lang sana ako ipakiusap sa'yo, Bray. Nakakagulat ka naman. Bigla ka na lang nasulpot. Kabute ka ba? Ano naman yun? Bilasan mo lang baka biglang sumulpot ang asawa ko or si Jepeth at sapakin ka na lang dyan. Maraming CCTV dito. Ayun nga. Pwede bang tulungan mo ako makausap si Yasmin for the last time? Nakablock kasi ako sa lahat ng accounts niya. Pinupuntahan ko siya sa kondo ni kuya pero suntok lang napapala ko sa kapatid ko. Bantay sarado talaga si Yasmin. Naiiling na sabi ni Jasper. Gusto ko man tumulong sa'yo pero ayaw ko makialam sa sitwasyon nyo. Mas maigi na si Jepeth ang kausapin mo ng masinsinan at ipaliwanag mo sa kanya kung ano pag-uusapan nyo ni Yasmin. Pero susubukan ko ipaalam kay Yasmin ang sinabi mo. Maraming salamat, Bray. Malaking tulong na yun sakin. Aalis na ko. Nginitian ko naman siya at ganun din siya sa akin. Investor pa rin namin sila pero si Mr. Smith na tatay niya na lang ang madalas pumunta dito at si Vince Russell. Nakitingin lang ako sa likuran ni Jasper habang naglalakad ito palabas ng pantry. Ops! Oh my God! I'm very sorry, sir. Sabi ni Maymay kay Jasper. Nagkabungguan kasi ang dalawa. Parehas kasi silang hindi nakatingin sa dinadaanan nila. Natapunan si Jasper ng juice na dala ni Maymay. Agad naman itong kumuha ng panyo para ipunas sa dibdib ni Jasper. Napatigil naman ang dalawa at sandaling nagkatitigan na parang na love at first sight sa isa't isa. Next naman hinawakan ni Jasper ang kamay ni Maymay na may hawak na panyo. Sorry is not enough, Miss Beautiful. Masyadong mahal ang damit ko na ito, magkano ba iyan sir? Baka naman pwede ko na lang bayarin pa unti-unti. No, mas gusto ko na sumama ka sa akin sa kondo ko at labhan mo itong damit ko. As you can see, hindi lang long sleeve ko ang natapunan pati ang pants at shoes ko. Pero sir, mamayang 5 PM pa po amang out ko. Baka aalis pa kayo. Then I will wait here. Kung nag-iisip ka na takasan ako, hindi mangyayari yun. Isa ako sa mga investors dito kaya magkikita at magkikita tayo dito.
Understand, gorgeous. Jasper said then smirked. At isa na namang Hokage ang nakapangbiktima. Nginitian naman namin ni Alice si Malmay nang mapatingin ito sa amin na parang nanghihingi ng tulong. Gets namin ang gusto ni Jasper. Tumayo na kami alis dahil tapos na kami magmeryenda. Dinaanan namin ang dalawa. Go, my mail kung ako sayo sasama na ako kay Sir Jasper. Mukhang yummy naman si Sir. For the go na yan. Bigay mo agad hindi ka nalugi dyan, malaki lahat. Hehe, bulong ni Alice kay Maymay pero dinig ko naman. Thirst. Galing mag-advise ng bruha. Oo, nga May. Lapain mo agad. Matinong advice ko naman pero binulong ko lang sa kanya. Hehe, makabalik na nga sa office kanina pa text ng text ang haliparot kong asawa. Akala mo laging lalayasan. Bahala na sila dyan magka-developan. Pagkapasok ko sa office ay nakita ko ang asawa kong nakakunot noong nakatingin sa cellphone niya. Baby, may problema ba? Malambing kong tanong kay Kel. Come here baby, he said pointing his lap. Umupo naman ako agad. Mom just called. They want to meet you and the kids. Kinabahan naman ako bigla sa sinabi ni Kel. Matanggap kaya nila ako? Talaga kailan daw? Uuwi daw sila in 2 weeks. Don't be nervous baby. Hindi sila nanganggay ng buhay. Ako lang ang gagawa nun sayo. Malanding sabi ni Kel sabay kagat ng labi niya. Ang timawa ng akit pal tapos papaakit naman ako. Talaga naman. Baka kasi di nila ako magustuhan kaya hindi ko maiwasan. Nakanguso kong sabi. Sino namang aayaw sa gaya mong very lovely person? Just be yourself. Don't worry about it. They will like you for sure. Wala na rin naman sila magagawa dahil magtatatlo na ang anak natin. Kel assured me while touching my belly. Pahimas-himas lang yan sa tiyan ko tapos mamaya lang sa iba na yan nakapasok. Baby, anong pangarap mo? Seryoso kong tanong sa kanya habang nakaupo pa rin sa lap niya. Why sudden question? Nung bata ako pangarap ko maging tanyag na negosyante. Pero nang makilala kita, ikaw na ang naging pangarap ko. Ang cheesy. Kilig Pepal, kinilig naman ako doon. Pakisngal hinawakan ko ang magkabilang pisngi ni Kel at hinalikan siya sa labi. Ikaw baby, anong pangarap mo maging bigas? Nang aakit kong sabi habang pinapagepang ang kamay ko sa dibdib niya at isa-isang tinatanggal ang buttons ng long sleeve niya seriously. Why baby bigas kasi bukod sa mahal ka na, kinakain ka pa. Bulong ko sa tenga niya sabay kagat ng mahina sa earlobe niya. Baby don't fear enemy who attacks you, fear the fake friend who hugs you.